Manong Ganap. Okay, congrats sa new project mo. Okay, since syempre dati kang beauty queen, ano masasabi mo sa estado ng beauty pageants ngayon, nowadays? Kasi parang naiba na, di ba? Opo, naiba na. Pero I would understand kasi sabi nga nila, it's four B's. Beauty, brains, body, and business. So I would really understand it. And binibigyan kasi nito ng platforms yung mga babae to really view themselves not just a beauty queen but also a business person. So ngayon, I'm very gusto ko na lang na magsabi na good luck with the girls with joining it. Kailangan hindi lang beauty and talino and body. Kailangan may background din kayo on how you market yourselves and how would you market the pageant itself. And minsan, naglalabas talaga ng malaking pera yung mga girls, di ba? Oo. So, dito pa lang mag-ipon na kayo, make sure to have a good connections with the designers, stylists, makeup artists. Kasi dito talagang kailangan magtulong-tulong sila when you join pageants. And balik tayo sa VMX tapes. Na-mention mo kanina na hindi ka masyadong nanonood ng scandal, di ba? Oo. Pag may nakikita. Pero just in case lang, playtime lang, sinong male celebrity ang magkakaroon ng scandal na sisilipin mo kahit pa paano? O na-mention mo na kanina kung sino. Oo. Magagalit talaga siya. Pero kung meron man, papasilip po mga 1 minute. Sino? Sino ang male celebrity? Jericho Rosales. Jericho pa rin lang. Magkano talaga? Yes. Sir Jericho, Papa Eko, baka naman. Sisilipin mo talaga. Silipin. Pasensya na po. Sisilip lang po ako. 1 minute lang. Yes. And last question, ang ganda ng mga kwento mo about your mom. Konting kwento naman about your dad, okay lang? Sumakabilang bahay na po siya. Di ba pala yun? Sumakabilang bahay na siya. So, masaya na po ako kung nasaan man siya. At sana masaya siya para sa akin. Pero bahala siya sa buhay niya. Sa inyo na yun? Oo, bahala siya. Okay, thank you, Shannon. Thank you po. Best of luck. Thank you, that was Erwin Ogawa of Anong Ganap. For our next question, we have Ms. Dalian Carvajal of Philippine Star. Hi, Shannon. Hello po! Anong natutunan mo sa pageantry na baon-baon mo ngayon sa showbiz? To be professional at all times. To be on time and to really appreciate yung time ng mga taong nakapaligid sa'yo. So dahil ganun ako lumaki in beauty pageant industry. So now na nag-transfer ako dito, talagang dinadala namin siya. So every time na nandito kami, I really love to respect the other people's time and really do my best para matapos ka agad yung mga ginagawa namin. And be 100% on time and really on there sa time na yun. Papunta tayo dito sa BMX tapes. Anong kaibahan nito sa ibang Viva Max na parang special edition, parang compilation din? Actually parang same lang naman sila. Pero dito kasi sa VMX tape po, dito yung mga compilation ng mga secretly videoed intimacy ng mga tao. Nakasama dito yung Mga outtakes? Oo, parang mga ganon. Parang mga ganon yung peg nito. Pinapatanong ni kapatid, Marie Chris. Ano Eh, po? anong, if ever na may indecent proposals, how would you handle it? Alam nyo, Siyempre hindi mawawala yan. Opo, meron. Pero minsan parang feeling sinagot ko yung one time to check lang. Kasi sometimes parang nagtitrip na lang sila. Ako kasi I really don't entertain indecent proposal. Kung gusto mo maging boyfriend ko, manligaw ka ng tama. Hindi ko kailangan ng indecent proposal mo. Sasapukin kayo ng mother ko. Pero parang one time, nag-trip kami ng mga friends ko, may nag-propose. Tapos nung sinabi ko yung amount na gusto ko, sira ulo daw ako. Sabi ko, okay, bahala ka dyan. Ano yung amount if we may know? Sabi ko, someone was asking me na, pwede ba makipag-date? Sabi ko, yes! Date po, 1 million, tapos may kasama po akong 10 angels. Pero gusto ko po kumain sa ganitong restaurant. Tapos mag-i-invite pa po ako, isang barangay po pala yung ini-invite ko. So ang reply niya sa akin, siraulo po ako. Sabi ko, opo, siraulo din po kayo for asking me that kind of question. Thank you at congrats. Thank you po. Thank you, that was Ms. Dalian Carvajal of Philippine Star. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Hello. Hello po. Question ko na lang wait lang ha. Ano yung mga parang paghahanda na ginawa mo dito sa pag-shoot ng GMX Tapes?
actually nagdasal talaga ako dito na sana maitawid ko yung hosting. Kasi wala talaga akong hosting skills. Mahirap para sa akin ang mag-report and everything. Madali para sa akin ang umarte, umiyak, magpatawa. Pero ang hosting, hindi ko talaga siya forte. So, bago kami mag-start, kinausap ko na talaga yung director, si Direk, tsaka yung prod team na pasensya na po kung makaka 10 takes tayo, take 10 tayo dito kasi hindi ko talaga siya kaya. Parang lagi ako nabubulol. Tapos pagka okay, hindi pa po okay yun, kaya ko pa po. So, I'm very, very thankful na talagang mahaba ang patience nila sa akin when we're doing the VMX tape. So sabi ko nga, with this, I learned na kaya ko pala mag-hosting. I'm not great in hosting, pero kaya ko pala siya and I can improve it. And I'm very thankful na binigyan ako ng ganitong project to explore myself. Second question ko naman, ayan, kasi di ba itong VMX tapes features parang mga scenes or outtakes from other films na may mga eksena na secretly kinukuha yung videos. Doing this film, ano yung parang na-realize mo bakit nagkakaroon ng nagiging intriguing yung mga Ganito clips videos. yan na kinukuha? Actually, ako naniniwala kung ang Pinoy, chismosa talaga. Mahilig sila makichismis, mahilig silang tumingin sa mga bagay-bagay na hindi nila alam. So, very curious sila. So, I know with these videos, ayan, kaya naman talaga gumagawa ang tao ng mga ganyan video scandals. Kasi nga, may mga different fantasies tayo in life. May different kinks. So, with this, sabi ko nga sa kanila, I really hope na yung mga ganitong videos, dito lang sa VMX. Yung mga fantasy lang, dito lang sa VMX. Kasi dito, even though we're doing it sa movie, pero in real life, may consent siya. Kasi yun naman ang pinagkaiba nito sa Okay, thank you. Thank you po. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Bang Movie. Up next, we have Jojo Gabinete of PEP. Hello, Shannon. Hello Good afternoon. po. Good afternoon. Bilang beauty queen tsaka law student, gusto kong marinig yung opinion mo tungkol dun sa quote-unquote ex-beauty queen na na-rescue sa isang human trafficking. Tapos yung isang veteran columnist, naglabas siya ng pangalan at picture ng beauty queen pero apparently it's a case of mistaken identity. Opo nga eh. Nabasa ko So, nga. alam mo yun? Nakikita ko siya in Facebook and other social media platforms. It's very sad. Kasi nga, when we post something, especially if we're trying to post a picture of someone, we have to double check the facts. Kailangan alam natin kung totoo ba yung sinasabi natin. Kasi it could be libelous. Kawawa naman yung tao, diba? I mean, of course, lahat tayo may pangalan, lahat tayo may pagkatao. And with this, I hope that it could be corrected and mag-sorry if, i-acknowledge yung mistake na nagawa. Kasi yes, it's very true na may gano'n naman issue. Pero that photo, that person, are we 100% sure that yun ba yun? So, I think everyone has the responsibility to double check, to check facts about it. Thank you, well said. Kanina nabanggit mo, hiwalay na yung magulang mo. Yes.